Ang lamig. Iyon ang unang-unang naramdaman ni Lorena nang tumapak siya sa loob ng malawak na kwarto. Hindi ito ang karaniwang lamig na dala ng aircon na halos magyelo sa buong mansyon ng mga Alvarado. Iba ito. Isang lamig na tila tumatagos sa buto na may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Agad na napako ang kanyang tingin sa kama sa gitna ng silid. Doon, sa ilalim ng makapal at mamahaling kumot, ay nakahiga ang isang munting katawan. Si Maria Isabela. Napasinghap si Lorena sa kanyang nakita. Ang balat nito ay halos kasing puti ng kumot na bumabalot sa kanya. At ang paghinga nito ay mababaw. Halos hindi marinig. Sa murang edad nito, bakas na sa mukha ng bata ang paghihirap na hindi dapat nararanasan ng sinuman. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Siya ang bagong yaya, ang pinakabago sa mahabang listahan ng mga sumubok at sumuko na sa pag-aalaga sa nag-iisang anak na babae ni Don Ricardo Alvarado. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang suot nitong mamahaling suit ay tila hindi nababagay sa loob ng silid ng isang may sakit. Si Don Ricardo, hindi man lang nito tinapunan ng tingin ng anak. Ang mga mata nito ay dumiretso kay Lorena, matalim at walang emosyon. Naiintindihan mo na ba ang lahat ng dapat mong gawin? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Parang utos ng isang CEO sa kanyang empleyado, hindi ng isang ama sa yaya ng kanyang anak. Tumango si Lorena. Opo, sir. Naglakad si Don Ricardo palapit sa isang mesa at naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang coat. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila mas malakas pa kaysa sa kanyang boses. Gawin mo lahat, sabi nito. Hindi pa rin tumitingin sa kama. Lahat ng pinakamahuhusay na doktor sa Maynila ay sumuko na. Pero hindi ako naniniwala sa kanila. Pera lang ang katapat ng lahat ng bagay. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Bilhin mo kung ano ang kailangang bilhin. Basta gumaling siya. Napayuko si Lorena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot na biglang gumuhit sa kanyang puso. Pera. Iyon lang ba ang solusyon para sa kanya? Masusunod po, sir. Mahinang sagot ni Lorena. Tumalikod na si Don Ricardo at naglakad palabas. Bago niya isara ang pinto, huminto ito sandal. At isa pa, dagdag niya, huwag na huwag kang papasok sa kabilang pasilyo. Malinaw? Hindi na hinintay ni Don Ricardo ang sagot. Isinara niya ang pinto ng may diin at muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kwarto. Katahimikan na binabasag lamang ng mababaw na paghinga ni Isabela. Nilapitan ni Lorena ang bata at hinawakan ang noo nito. Hindi ito mainit. Malamig pa nga. Muli niyang naramdaman ang kakaibang kilabot na yon. Inayos niya ang kumot ng bata. Ang kanyang puso ay puno ng awa. Lumipas ang maghapon. Sinunod ni Lorena ang lahat ng utos. Pinainom niya ng gamot si Isabela sa tamang oras. Pinunasan ang katawan nito at sinubukang kausapin ito kahit tulog. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, may narinig siyang ibinulong ng bata sa pagitan ng mga panaginip nito. Isang pangalan. Hindi malinaw, pero parang pangalan ng lalaki. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang siguraduhin na komportable na si Isabela, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit sa loob ng kwarto. Ang silid ay malaki at puno ng mamahaling laruan, pero lahat ay nakasalansan ng maayos, tila hindi nagagalaw. Parang isang museo, walang buhay. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang bookshelf, naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala namang tao. Ngunit ang pakiramdam ay naroon pa rin, malakas, mabigat. Tila isang pares ng mga matang hindi niya nakikita ang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sinubukan niyang balewalain ito.
Guni-guni lang siguro, dala ng pagod at ng kakaibang bigat sa loob ng silid. Nagpatuloy siya sa pag-aayos. Nang buksan niya ang isang drawer para ilagay ang mga damit, nakita niya ang isang litrato, isang batang babae at isang batang lalaki, magkamukhang magkamukha. Ang kambal. Ngunit nasaan ang batang lalaki? Isinara niya ang drawer at napabuntong hininga. Maraming bawal, maraming lihim sa bahay na ito. Nang malapit nang matapos ang kanyang gawain, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang hikbi. Huminto si Lorena. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka galing lang sa labas, ngunit sarado ang lahat ng bintana. Narinig niya itong muli. Mas malinaw ngayon. Isang tunog ng isang batang umiiyak ng pigil. Naglakad siya palibot sa kama. Iniisip na baka si Isabela ang gumagawa ng tunog. Ngunit mahimbing ang tulog nito, payapa ang mukha. Ang hikbi ay narinig niyang muli. At sa pagkakataong ito, sigurado na siya kung saan ito nanggagaling. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napatingin sa direksyon ng isang dambuhalang aparador na gawa sa maitim na kahoy, nakatayo sa isang sulok ng silid. Galing sa loob. Ang tunog ay galing sa loob ng aparador. Nanginginig ang kamay ni Lorena habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa aparador. Bawat hakbang niya ay tila pinabibigat ng lamig at takot na bumabalot sa silid. Ang hikbi. Muli niya itong narinig, mas malinaw, puno ng lungkot at paghihinagpis. Huminto siya sa harap ng malaking pinto ng aparador. Saglit siyang nag-alinlangan. Paano kung iwinaksin niya ang mga masasamang isipin? Isa siyang yaya, trabaho niyang alagaan ang mga bata, at may isang bata na umiiyak. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na gawa sa tanso. Isang mahinang tunog ng lumang kahoy ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Binuksan niya ang pinto. Sa una ay wala siyang makita sa dilim. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata, isang imahe ang unti-unting nabuo at halos madurog nito ang kanyang puso. Isang munting batang lalaki, nakaupo sa sahig at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mukha nito ay nakasubsob at ang maliliit niyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Katabi niya ang litratong nakita ni Lorena kanina sa drawer. "Miguel?" Mahinang tawag ni Lorena. Biglang napaangat ng ulo ang bata. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng luha, puno ng gulat at takot. Para siyang isang munting hayop na nahuli sa bitag. Agad siyang umatras papalayo, lalong isiniksik ang sarili sa pinakasulok ng aparador. "Huwag kang matakot," sabi ni Lorena sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. "Hindi kita sasaktan. Ako si Ate Lorena, ang bagong yaya ni Ate Isabela mo." Unti-unting nabawasan ang takot sa mga mata ni Miguel nang makita ang kabaitan sa mukha ni Lorena. Ang mga hikbi niya ay naging maliliit na pagsinok na lang. "Bakit ka nandito sa loob ng aparador?" Malamig na tanong ni Lorena. Yumuko si Miguel at niyakap muli ang kanyang mga tuhod. "Bawal po ako dito." Bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lang. "Sabi po ni Papa, hindi ako pwedeng lumapit kay Ate Isabela." Kumirot ang puso ni Lorena. Bakit naman daw? Nagkibit balikat ang bata. Baka daw po lalong lumala ang sakit niya. Pero miss na miss ko na po siya. Isang butil ng luha na naman ang pumatak mula sa kanyang mata. "Kaya dito po ako nagtatago, para kahit papaano, malapit pa rin ako sa kanya." Hindi na napigilan ni Lorena ang sarili. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Alam kong mahirap yan para sa'yo." Biglang tumingin si Miguel kay Lorena. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang takot. "Ate Lorena," bulong niya, "may naririnig po ako gabi-gabi." "Ano ang naririnig mo?" Isang boses po. Boses ng babae. Nanginginig na, sabi ni Miguel. Lagi niya pong tinatawag ang pangalan ni Ate Isabela.
paulit-ulit. Nakakatakot po. Doon na kinilabutan si Lorena. Ang mga hinala niya ay nagkakaroon ng kumpirmasyon. Ang sakit ni Isabela ay hindi isang ordinaryong karamdaman. Mayroong isang bagay sa bahay na ito. Isang bagay na hindi nakikita. Sino sa tingin mo ang hindi na natapos ni Lorena ang kanyang sasabihin? Blag. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid nang bumukas ang pinto ng walang babala. Nakatayo roon si Don Ricardo. Ang kaninang malamig niyang mukha ay napalitan ngayon ng nag-aapoy na galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatingin, hindi kay Lorena, kundi sa batang lalaki sa loob ng aparador. "Miguel!" Sigaw niya. Ang boses ay dumagundong sa apat na sulok ng silid. "Anong ginagawa mo rito?" Napasigaw sa takot si Miguel at lalong nagtago sa likod ni Lorena. Mabilis na nagmarcha si Don Ricardo papasok. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Hinila niya si Lorena patayo ng walang pag-iingat at pagkatapos ay marahas na hinablot ang braso ng kanyang anak. "Sinabi ko nang bawal ka rito. Hindi ka ba nakakaintindi?" Sigaw niya ulit, direkta sa umiiyak na mukha ni Miguel. "Sir, ako po ang..." Sinubukang magpaliwanag ni Lorena. Ngunit hinarap siya ni Don Ricardo na may tinging nakamamatay. "Manahimik ka." Ngayon ay sa kanya na nakatuon ang galit nito. "Ang trabaho mo ay alagaan si Isabela. Huwag mong pakialaman ang anak kong lalaki." Kinaladkad ni Don Ricardo si Miguel palabas ng silid. Narinig ni Lorena ang pagsigaw ni Don Ricardo sa pangalan ng isa pang katulong, si Manang Flor, na sinisisi kung bakit nakatakas ang bata. Isinara ni Don Ricardo ang pinto ng buong lakas. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga sigaw kanina. Naiwan si Lorena na nakatayo, nanginginig pa rin sa gulat at takot. Ang awa para kay Miguel at Isabela ay bumaha sa kanyang puso nang biglang isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya. Nakasara ang lahat ng bintana. Walang kahit anong siwang kung saan maaaring pumasok ang hangin. Ngunit naramdaman niya ulit ito. Isang bugso ng lamig na tila may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay napako sa sahig. Naglakbay ang kanyang tingin. Sinusundan ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Huminto ang kanyang paningin sa ilalim ng malaking kama ni Gisabela. Sa dilim, sa ilalim ng makapal na bedskirt, may isang bagay na bahagyang nakausli. Isang sulok ng isang bagay na gawa sa maitim at lumang kahoy. May kung anong puwersa ang humila kay Lorena palapit sa kama. Hindi ito takot. Hindi rin ito kuryosidad lamang. Isa itong malakas na pakiramdam. Isang uri ng pangangailangan na alamin kung ano ang nagtatago sa ilalim. Lumuhod siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol at dahan-dahang itinaas ang laylayan ng bedskirt. Naroon nga, isang baul. Hindi ito gaanong kalakihan, pero mukha itong luma at mabigat. Gawa ito sa maitim na kahoy na may mga ukit na tila mga bulaklak at baging. Ngunit ang disenyo ay kakaiba. Halos nakakatakot tingnan sa dilim. Sinubukan niyang hilahin ito palabas. Gaya ng inaasahan niya, mabigat ito. Gumuhit ito sa sahig at kumalat ang makapal na alikabok sa hangin. Nagpapatunay na matagal na itong hindi nagagalaw mula sa kinalalagyan. Isang amoy ng lumang kahoy at nakatagong lupa ang sumingaw mula rito. Nang sa wakas ay mailabas niya ito ng buo sa ilalim ng kama, napansin niya ang isang seradura sa gitna nito na gawa sa tanso na ngayon ay kulay berde na dahil sa kalawang. May kung anong nag-udyok sa kanya na hawakan ito. Nang dumapo ang dulo ng kanyang mga daliri sa malamig na kandado, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Mula sa kama, narinig niya ang isang malalim at payapang paghinga. Napalingon si Lorena, si Isabela. Ang bata na kanina pa hirap at mababaw ang paghinga ay biglang gumalaw ng bahagya sa ilalim ng kumot.
Nakita ni Lorena ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang mga labi nitong kanina'y kulay ube ay tila nagkaroon ng bahagyang kulay. Isang himala, isang pakiramdam ng pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Lorena. Kasabay nito, isang kakaibang emosyon ang tila humaplos sa kanya. Isang matinding lungkot na hindi maipaliwanag, na para bang nanggagaling sa baul na nasa harapan niya. Tila may isang kaluluwang matagal nang naghihintay ang nagsasabing, sa wakas, kailangan niyang mabuksan ito. Sinubukan niyang kalasin ang kandado, ngunit masyado itong matibay at kinakalawang. Kailangan niya ng susi. Ngunit saan siya hahanap ng susi sa ganoong kalaking mansyon? Tumayo si Lorena at nagsimulang maghanap sa paligid ng silid. Tiningnan niya ang bawat drawer, ang ilalim ng mga plorera, ang mga bulsa ng lumang coat na nakasabit. Walang anuman. Nang malapit na siyang sumuko, napadako ang tingin niya sa bedside table ni Isabela. Sa ibabaw nito ay may isang libro. Isang libro ng mga lumang kwentong pambata. Mukha itong luma na rin. Ang mga pahina ay naninilaw na. Kinuha niya ito. Walang partikular na dahilan. Para lang itong may kung anong magnet na humihila sa kanya. Binuklat niya ito sa gitna. At doon, sa pagitan ng mga pahina ng isang kwento, tungkol sa isang natutulog na prinsesa, ay may isang maliit na susi na gawa sa tanso. Kinakalawang na rin at kaparehong-kapareho ng disenyo ng kandado. Tila sinadya, tila may naglagay nito roon para sa taong nakatakdang makahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Lorena habang daladala niya ang susi pabalik sa baul. Muli siyang lumuhod. Ang tunog ng tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ipinasok niya ang susi sa seradura. Sakto. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang malakas na klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang tunog na tila nagmula pa sa nakaraang panahon. Huminga ng malalim si Lorena. Ito na. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong, sa lahat ng kababalaghang bumabalot sa pamilyang ito, ay nasa loob na ng baul na ito. Inangat niya ang kanyang mga kamay para buksan ang takip. Ramdam niya ang magkahalong kaba at pananabik. Nang ang takip ay bahagya pa lamang niyang naiaangat. Bang! Isang nakabibinging tunog ang biglang bumasag sa lahat. Ang pinto ng silid ay bumukas ng buong puwersa. Lumagabog sa pader. Napatalon sa gulat si Lorena. Ang kanyang puso ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata sa taong nakatayo sa may pintuan, tila isang anino ng puot sa dilim. Si Don Ricardo. Ang mukha nito ay hindi na lamang galit. Ito ay isang maskara ng purong lagim at galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, nakatutok hindi sa kanya, kundi sa baul na nasa harapan niya. Isang salita lamang ang lumabas sa bibig nito, ngunit ang bigat at bagsik nito ay sapat na para yanigin ang buong pagkatao ni Lorena. Ano? Sabi nito. Ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Ang ginagawa mo? Para kay Don Ricardo Alvarado, ang kontrol ay ang lahat. Kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang mga tauhan, at higit sa lahat, sa kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa may pinto at nakatingin sa yayang hinahawakan ng baul na yon, naramdaman niya ang pagkawala ng lahat ng kontrol at ang pumalit dito ay purong takot. Isang takot na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao na ngayon ay marahas na umaahon dala ng isang simpleng baul na gawa sa kahoy. Huwag mong hawakan yan, angil niya, at ang boses niya ay tila nanggaling sa ibang tao. Nagmamadali siyang pumasok at halos itulak si Lorena palayo sa baul. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bagay na yon, na para bang isa itong makamandag na ahas. Ito ang baul ni Salvacion. Ang baul na puno ng mga kung ano-anong bagay na hindi niya maintindihan. Mga tuyong dahon, mga kakaibang bato, at mga dasal na hindi pamilyar. Mga kalokohan. Sir, hindi po.
Tumahimik ka! Putol niya sa sasabihin ni Lorena. Hinarap niya ito, ang panga ay nagngangalit sa galit, na pilit tinatakpan ng panginginig sa kanyang kalooban. Ano ang karapatan mong halongkatin ang mga gamit na hindi sayo? Sumusobra ka na sa iyong pakikialam. Sinaklit niya ang takip ng baul at isinara ito nang may malakas na kalabog. Itinayo niya ito at sa kabila ng bigat, binuhat niya ito na tila wala lang, dala ng adrenaline at takot. Bukas na bukas din, aalis ka sa pamamahay na ito, deklara niya, hindi tumitingin kay Lorena. Hindi ko kailangan ng isang pakialamerang yaya na nagdadala ng mga pamahiin sa loob ng bahay ko. Dala-dala ang baul, nagmarcha siya palabas ng silid. Hindi niya pinansin ang tahimik na pag-iyak ni Lorena. Dumiretso siya sa pinakadulo ng pasilyo, sa isang bodega na bihira ng buksan. Ibinagsak niya ang baul sa loob, sa gitna ng mga lumang kasangkapan, at mabilis na isinara at ikinandado ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag, pero ang pakiramdam ng takot ay nakakapit pa rin sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina at nagsali ng isang baso ng whiskey. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa leather at mariing ipinikit ang mga mata. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, isang pagtatalo nila ni Salvacion. Hindi mo ito maiintindihan, Ricardo. Sabi nito, ang boses ay puno ng pakiusap. May pananagutan ng pamilya mo na kailangang harapin. Wala akong pananagutan sa kahit anong sumpa, sagot niya noon. Gawa-gawa lang yan ng mga taong talunan. Ang yaman natin ay galing sa dugot pawis. Hindi, Ricardo. Malungkot na iling ni Salvacion. Hindi mo lang nakikita dahil pinili mong takpan ang iyong mga mata. Idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata at inisang lagok ang whiskey. Drama. Puro drama ang dala ng babaeng iyon. At ngayon, pati ang yaya na ito, nahahawa sa kabaliwan. Ngunit hindi siya makatulog ng gabing iyon. Pabiling-biling siya sa kama, binabagabag ng imahe ng baul, ng mga salita ni Salvacion at ng mukha ni Isabela na tila unti-unting nawawalan ng buhay. Kinabukasan, maaga siyang bumangon, pilit ibinabalik ang sarili sa normal. Pera, siyensya, iyon ang mga bagay na totoo. Iyon ang mga bagay na may kontrol siya. Habang nagkakape siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Ang personal na doktor ni Isabela. Kinakabahan niyang sinagot ito. Don Ricardo, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagtataka. May maganda akong balita. At mayroon ding kakaiba. Ano yon? Diretsuhin mo ako. Walang pasensyang sabi ni Ricardo. Ang vital signs ni Isabela. Nag-stabilize sila kagabi. May bahagyang pagtaas sa kanyang oxygen levels. Maliit na pagbabago lang. Pero ito ang unang positibong senyales na nakita natin sa loob ng maraming buwan. Saglit na natigilan si Ricardo. Pag-asa. Ngunit agad itong napalitan ng kaba. Anong kakaiba roon? Nag-atubili ang doktor. Wala kaming ginawang bago, sir. Wala kaming binagong gamot. Sa totoo lang, Don Ricardo, hindi namin maipaliwanag kung bakit ito nangyari. Hindi maipaliwanag. Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Isang katulong ang humahangos na pumasok. Ang muka ay namumutla sa takot. Sir! Sir! Si Sir Miguel po! Sigaw nito, hirap huminga. Napatayo si Ricardo. Anong nangyari kay Miguel? Nagkulong po siya sa kwarto niya. Ayaw pong lumabas. Sumisigaw po siya. Anong isinisigaw niya? Tumingin ang katulong kay Ricardo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagalit daw po siya, sir. Nanginginig na, sabi ng katulong. Nagalit daw po siya dahil kinuha ninyo ang kahon niya. Narinig ni Lorena ang kaguluhan mula sa kanyang silid sa servants' quarter. Ang mga sigaw, ang mga nagmamadaling yapak, ang pangalan ni Miguel
na paulit-ulit na binabanggit. Alam niyang may nangyayaring masama. Pinatalsik na siya ni Don Ricardo. Dapat ay nag-iimpake na siya. Dapat ay umaalis na siya. Ngunit paano niya iiwan ang dalawang bata sa gitna ng isang panganib na siya lang ang nakakaramdam? Hindi. Hindi niya kaya. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang abala ang lahat kay Miguel. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at maingat na naglakad patungo sa bodega kung saan niya nakitang ipinasok ni Don Ricardo ang baul. Gaya ng inaasahan niya, walang katao-tao sa pasilyo. Ang atensyon ng lahat ay nasa kabilang dulo ng mansyon. Nakarating siya sa pinto ng bodega. Nakakandado. Sinubukan niyang hanapin ang susi sa mga kalapit na kabinet, ngunit wala. Desperada, kumuha siya ng isang alambre mula sa isang lumang walis na nakasandal sa pader. Sa karanasan niya sa probinsya, natutunan niya ang ilang mga bagay na hindi itinuturo sa eskwelahan. Ilang sandali ng kaba at pilit na pagkalikot. Isang klik ang kanyang narinig. Bumukas ang kandado. Mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Madilim at amoy alikabok ang bodega. Sa liwanag na nanggagaling sa maliit na bintana sa itaas, natanaw niya ang baul sa gitna ng mga lumang gamit. Nilapitan niya ito at muling binuksan gamit ang susi na nakuha niya sa libro. Sa pagkakataong ito, walang pumigil sa kanya. Inangat niya ang takip. Ang loob ng baul ay hindi nakakatakot gaya ng inaasahan niya. May mga bungkos ng tuyong halaman, lavender, rosemary at iba pa na hindi niya makilala. May mga batong makikinis na may kakaibang simbolo at may isang litrato ni Doña Salvacion, isang magandang babae na may malungkot na mga mata. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay pa. Isang manipis na notebook na nababalutan ng katad. Isang talaarawan. Kinuha ito ni Lorena. Umupo siya sa sahig at sinimulang basahin sa tulong ng liwanag mula sa bintana. Ang sulat kamay ni Doña Salvacion ay maganda at malinaw. At habang binabasa ni Lorena ang bawat salita, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa katotohanang nabubunyag sa bawat pahina. Ang Sumpang Alvarado. Basa niya sa isang entry. Hindi ito sumpa ng sakit o kamatayan. Isa itong sumpa ng paghihiwalay. Isinumpa ng ninuno na pinagkaitan ng yaman na ang bawat henerasyon ng Alvarado ay makakaranas ng sakit na dulot ng pagkakawatak-watak bilang kabayaran sa kasakiman ng kanilang ninuno. Napasinghap si Lorena. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nang isilang ang kambal, alam ko na sila ang pinakamalakas at kasabay nito, ang pinakadelikadong target ng sumpa. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang pagiging magkasama. Hindi naiintindihan ni Ricardo. Pilit niyang itinatanggi ang katotohanan. Para sa kanya, kahinaan ang maniwala sa mga ganitong bagay. Ang hindi niya alam, ang pagtanggi niya ang nagpapalakas sa sumpa. At pagkatapos, nabasa niya ang mga huling salita na isinulat ni Salvacion, ang mga salitang nagpabagsak sa buong mundo ni Lorena. Nagsimula na ang panginginig ni Isabela. Ramdam niya ang paglayo ng kanyang kapatid. Pinaghiwalay sila ni Ricardo sa pag-aakalang poprotektahan niya si Miguel, ang tagapagmana. Ang hindi niya alam, ang ginawa niya ang mismong kumitil sa buhay ng kanyang anak na babae. Hindi sila maaring paghiwalayin. Ang kanilang mga kaluluwa apo ay iisa. Ang paghihiwalay ang magiging lason nila. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang paghina ni Isabela, ang pag-iyak ni Miguel sa aparador, ang biglaang pagbuti ni Isabela nang ilabas niya ang baul, isang bagay na sumisimbolo sa pagtatangkang pagbuklurin sila, at ang paglala ng lagay ni Miguel ngayon dahil muling ibinalik sa dilim ang pag-asang iyon. Hindi masama si Doña Salvacion. Isa siyang ina na desperadong pinoprotektahan ang kanyang mga anak sa paraang alam niya.
At si Don Ricardo, siya mismo ang nagiging sanhi ng unti-unting pagkamatay ng sarili niyang anak. Isinara ni Lorena ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at determinasyon. Tumayo siya, dala-dala ang talaarawan. Wala na siyang pakialam kung matanggal siya sa trabaho. Wala na siyang pakialam sa galit ni Don Ricardo. Isa lang ang alam niya. Kailangan niyang ipamukha kay Don Ricardo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Nasa loob ng kanyang opisina si Don Ricardo. Pabalik-balik siya sa paglalakad, tila isang leon na nakakulong sa hawla. Nakausap na niya ang mga doktor, pinagalitan na niya ang mga katulong, ngunit ang kaguluhang nangyari kanina ay hindi pa rin maalis sa kanyang sistema. Ang sigaw ni Miguel na puno ng takot ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pilit niyang iwinawak si ito. Stress lang iyon. Isang tantrum ng isang bata na namimiss ang kapatid. Walang kinalaman ng baul. Walang kinalaman ng sumpa. Kinuha niya ang telepono, handa nang tawagan ng kanyang abogado para ayusin ang severance pay ni Lorena nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lorena. Ang kaninang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, determinasyon. Sa isang kamay, hawak nito ang isang luma at manipis na notebook. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na? Hindi natinag si Lorena. Naglakad siya palapit sa malaking mesa ni Ricardo at inilapag ang talaarawan sa ibabaw nito. Kailangan niyo po itong basahin, sir. Tiningnan ni Ricardo ang notebook nang may pagkasuklam. Ano na naman yan? Isa na namang baul ng mga pamahiin mo? Kay Doña Salvacion po ito, maring sabi ni Lorena. Nakasulat po rito ang lahat. Natahimik si Ricardo nang makita ang pamilyar na sulat kamay sa pabalat. Ang sulat kamay ni Salvacion. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit agad niya itong tinabunan ng galit. Wala akong panahon para sa mga drama, sabi niya. Ngunit hindi inaalis ang tingin sa talaarawan. Kung may natitira pa po kayong pagmamahal para sa mga anak ninyo, babasahin niyo po ito. Pakiusap ni Lorena. Ang boses ay nagsusumamo, ngunit matatag. Sa wakas, nanginginig ang kamay na kinuha ni Ricardo ang talaarawan. Binuklat niya ito sa isang pahina sa gitna. Ang mga salita ni Salvacion na isinulat maraming taon na ang nakalipas ay tila bumubulong sa kanya mula sa libingan. Pinaghiwalay sila ni Ricardo sa pag-aakalang poprotektahan niya si Miguel. Ang hindi niya alam, ang ginawa niya ang mismong kumitil sa buhay ng kanyang anak na babae. Nanuyo ang lalamunan ni Ricardo. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga salita ni Salvacion nung nabubuhay pa ito. Huwag mong paghiwalayin ang kambal, Ricardo. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga linya. Hindi sila maaaring paghiwalayin. Ang kanilang mga kaluluwa ay iisa. Ang paghihiwalay, ang magiging lason nila. Ang lason. Ang salitang yon ay tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, nakakahiya, at nakakapanlumo ay buong lakas na sumasampal sa kanya. Siya ang may kasalanan. Ang pag-amin sa katotohanan yon ay mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang pride, ang kanyang pagiging isang Alvarado, ang kanyang paniniwala na kontrolado niya ang lahat. Gumuho sa isang iglap. At ang reaksyon niya ay hindi pagtanggap, kundi isang marahas na pagtanggi. Kasinungalingan. Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at sakit. Hinagis niya ang talaarawan sa sahig. Gawa-gawa mo lang ito. Sinulatan mo ito para sirain ang isip ko. Napaatras si Lorena, gulat sa biglaang pagsabog ni Don Ricardo. Sir, hindi po totoo yan. Peke ito. Sigaw muli ni Ricardo. Dinampot niya ang talaarawan mula sa sahig at sa harap ng nanlalaking mga mata ni Lorena,
Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli at muli, hanggang sa maging mga piraso na lamang ito ng papel na walang kabuluhan. Wala kang alam. Isa ka lang hamak na katulong. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya hahayaang may tumulong luha. Hindi sa harap ng babaeng ito. "Guards!" sigaw niya. "Guards!" 2 security guard ang mabilis na pumasok. "Dalhin niyo ang babaeng yan palabas ng mansyon ko." Utos niya, itinuturo si Lorena na tila isa itong basura. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan sa pamamahay na ito. Walang nagawa si Lorena habang marahang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi para sa sarili niya, kundi para sa 2 batang maiiwan. Isang tingin ng pagkatalo at awa ang ibinigay niya kay Ricardo bago siya tuluyang mawala sa paningin. Naiwan si Ricardo na mag-isa sa kanyang opisina, humahabol sa kanyang hininga. Ang sahig ay kalat ng mga punit-punit na pahina ng katotohanan. Saglit, naramdaman niya ang pagbabalik ng kontrol. Napaalis niya ang problema. Naitago niya muli ang katotohanan. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kring! Ang matinis na tunog ng telepono sa kanyang mesa ay tila isang alarma ng sunog. Pinutol nito ang katahimikan at nagdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Ang private nurse ni Isabela. "Don Ricardo!" Sigaw ng nurse sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng panik. "Kailangan niyo pong pumunta rito. Ngayon din." "Anong nangyayari?" "Si Isabela po. Bigla na lang po siyang nag-seizure. Don Ricardo, bumabagsak po ang mga vital signs niya. Nawawala na po siya sa atin." Habang marahas siyang inilalabas ng mga gwardiya, naramdaman ni Lorena ang pagbagsak ng ulan. Malamig at walang awa. Tulad ng mga pangyayari sa loob ng mansyon. Itinulak siya palabas ng malaking gate at isinara ito ng may kalabog na tila isinasara na rin ang lahat ng pag-asa. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, basang-basa. Talunan. Wala siyang nagawa. Nabigo siya. Nabigo niyang iligtas ang mga bata. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas malamig pa kaysa sa buhos ng ulan. Nagsimula siyang maglakad palayo. Walang tiyak na direksyon. Ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang pisngi. Ngunit habang lumalayo siya, isang boses ang paulit-ulit na tumatawag sa kanyang isipan. Ang umiiyak na boses ni Miguel. Ang hirap na paghinga ni Isabela. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Hindi niya kayang talikuran sila. Hindi ganito. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone. May isang tao sa loob ng mansyon na naging mabait sa kanya. Isang katulong na sa tingin niya ay may puso rin para sa mga bata. Si Manang Flor. Nagdial siya. Sa bawat ring, lalo siyang kinakabahan. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar na boses. "Manang Flor, si Lorena po ito." Mabilis niyang sabi. "Lorena, nasaan ka? Grabe ang gulo dito." "Si Ma'am Isabela." "Alam ko po, Manang. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo ako. Kailangan kong makabalik sa loob." Nag-alinlangan si Manang Flor. "Pero paano? Magagalit si Sir." "Manang, nakasalalay po ang buhay ng mga bata rito. Maniwala po kayo sa akin. Kailangan po nilang magkasama ni Miguel. Ito na lang po ang huling paraan." Pagsusumamo ni Lorena, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ilang segundong katahimikan. Narinig ni Lorena ang malalim na pagbuntong hininga ni Manang Flor. "Sige, sa likod. Sa may pinto ng kusina. Walang bantay doon ngayon. Abala ang lahat. Bilisan mo." Pinatay ni Lorena ang tawag at tumakbo pabalik. Hindi na alintana ang malakas na ulan. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Gaya ng sinabi ni Manang Flor, nakabukas ng bahagya ang pinto sa likod bahay. Mabilis siyang pumasok sa loob. Kung kanina ay maingay dahil sa gulo, ngayon,
Ang mansyon ay nababalot sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang hangin ay tila mas mabigat, mas malamig. Ang buong bahay ay parabang nagluluksa na. Naglakad siya sa mga madidilim na pasilyo, nagtatago sa mga anino. Ang naririnig lang niya ay ang tunog ng sarili niyang basang mga yapak at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa silid ni Isabela, nagsimula siyang makarinig ng mga tunog. Ang dahan-dahang, halos tuloy-tuloy na tunog ng isang heart monitor. Beep! 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 Ang mahihinang hikbi ng mga nurse at isang malakas, desperadong pag-iyak na nanggagaling sa kabilang silid. Si Miguel, nakarating siya sa pasilyo sa labas ng kwarto ni Isabela. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at doon, sa sahig, nakasandal sa pader, nakita niya si Don Ricardo. Hindi na ito ang makapangyarihang Don na nakita niya kanina. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay talunan. Nakayuko ang ulo nito sa kanyang mga palad. Ang malalapad niyang balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak, ang imahe ng isang sirang-sirang ama. Alam ni Lorena na ito na ang huling pagkakataon para sa kanilang lahat. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitira niyang lakas at tapang. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang eksena sa loob ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang tunog ng heart monitor ay mas bumagal pa. Beep! Beep! Ang mukha ni Isabela ay halos wala ng kulay. Ang mga doktor at nurse ay nakatayo sa paligid, walang magawa. Ang mga mukha ay puno ng pagkatalo. Sa kabilang panig ng pasilyo, sa loob ng kanyang silid, narinig niya ang malakas na pagkalabog. Si Miguel, paulit-ulit na ibinabangga ang sarili sa pinto, sumisigaw. Ate, Ate Isabela, ate! Ang mahabang tuloy-tuloy na tunog mula sa heart monitor ay tila isang sentensya ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Flatline. We're losing her! Sigaw ng isang doktor. Sa sandaling iyon, walang silbi ang yaman, walang silbi ang kapangyarihan. Si Don Ricardo, na sumunod papasok sa silid ay napaluhod sa sahig. Ang mukha ay nababalot sa purong kawalan ng pag-asa. Lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ngunit hindi sumuko si Lorena. Hindi pa huli ang lahat. Sigaw niya, ang boses ay nangingibabaw sa lahat ng kaguluhan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Lumapit siya kay Don Ricardo at hinawakan ito sa balikat. Niyugyog ng buong lakas. Don Ricardo, makinig kayo sa akin. Sigaw niya, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Kalimutan niyo na ang pride ninyo, ang sumpa, ang nakaraan, ang anak ninyo ang mahalaga. Napatingin sa kanya si Don Ricardo. Ang mga mata ay basag at puno ng pagkalito. Si Miguel po, patuloy ni Lorena, itinuturo ang direksyon ng kabilang silid, kung saan patuloy ang pagkalabog. Kailangan siya ni Isabela at kailangan ni Miguel si Isabela. Kayo lang ang makakagawa nito. Kayo ang ama nila. Pakiusap. Ang mga salita ni Lorena ay tumagos sa pader ng pagtanggi ni Don Ricardo. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sa bingit ng tuluyang pagkawala ng kanyang anak, isang katotohanan ang nanaig. Nagkamali siya. Sa lahat ng bagay, nagkamali siya. Sa isang iglap, tila siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig. Hindi na siya ang CEO. Hindi na siya ang makapangyarihang Alvarado. Isa na lang siyang ama na desperadong iligtas ang kanyang anak. Tumakbo siya palabas ng silid. Hindi na niya pinansin ang mga doktor na sumisigaw ng, "Sir, it's too late!" Tumakbo siya papunta sa kabilang silid, binuksan ang kandado, at itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya si Miguel, nakahandusay sa sahig, pagod na sa kaiiyak at kakakalabog. Nang makita niya ang kanyang ama, hindi takot ang nakita ni Ricardo sa mga mata nito, kundi isang pakiusap. "Papa, si ate." Hikbi ng bata. Binuhat ni Don Ricardo ang kanyang anak. Mahigpit.
sa paraang hindi pa niya kailanman nagawa. Halika anak, puntahan natin ang ate mo. Dala-dala si Miguel. Bumalik si Don Ricardo sa silid ni Isabela. Ang mga doktor ay napahinto sa kanilang ginagawa, gulat sa nasasaksihan. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo si Miguel sa tabi ng kama. Sa sandaling iyon, ang dalawang bata na pinaghiwalay ng takot at pride ay muling nagkatitigan. Ate, bulong ni Miguel. Inabot niya ang kanyang munting kamay at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid na nanlalamig na. Pagkatapos, sa abot ng kanyang makakaya, yumakap siya sa payat na katawan ni Isabela. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg nito. "Huwag mo po akong iwan, ate," iyak niya. "Dito na po ako. Hindi na po ako aalis." At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya ang nangyari. Isang bahagyang, halos hindi makitang liwanag, ang tila nagmula sa magkayakap na katawan ng kambal. Isang mainit na enerhiya ang biglang kumalat sa buong silid. Itinutulak palayo ang lamig at bigat na matagal nang nanahan doon. Ang mga anino sa sulok ay tila umurong. Bip-bip. Lahat ay napatingin sa monitor. Isang maliit na spike. Bip-bip. Bip-bip. Mas mabilis. Mas malakas. Ang linya ay hindi napatag. Gumagalaw na ito pataas at pababa. Sumasabay sa isang ritmo ng buhay. Isang mahinang pag-ubo. Ang narinig mula kay Isabela. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang kakambal. "Miguel?" Bulong niya. Ang unang salitang binigkas niya sa loob ng maraming linggo. Ang mga doktor at nurse ay hindi makapaniwala. Nakatingin sila sa monitor, sa mga bata, pabalik sa monitor. Ito ay isang milagro. Ngunit para kay Don Ricardo, hindi ito milagro. Isa itong hatol at isang pagpapatawad. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang kanyang dalawang anak na magkayakap. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagmamatigas, lahat ng pagkakamali ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, napaluhod siya sa sahig, at sa harap ng lahat, ang dakilang Don Ricardo Alvarado ay humagulgol na parang isang bata. "Patawarin niyo ako," iyak niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin niyo si Papa, mga anak. Patawad." Lumapit sa kanya si Lorena at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sa gitna ng mga tunog ng heart monitor na ngayon ay stable na at ng pag-iyak ng isang nagsisising ama. Isang pamilya ang nagsisimulang mabuo muli. Hindi mula sa yaman o dugo, kundi mula sa mga piraso ng isang nasirang puso na pinagdikit ng pag-ibig, katotohanan at pagpapatawad. Lumipas ang 3 buwan. Ang mansyon ng mga Alvarado na dating nababalot sa malamig na katahimikan at anino ay isa ng tahanan na puno ng liwanag at buhay. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga mamahaling florera ay hindi na lamang palamuti. Puno na ang mga ito ng mga sariwang bulaklak at ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, ang mansyon ay puno na ng tunog ng tawanan. Sa malawak na hardin, naghahabulan ang 2 bata. Ang kanilang mga sigaw ng kagalakan ay musika sa pandinig. "Hindi mo ako mahuhuli," sigaw ni Isabela. Ang kanyang dating maputlang pisngi ay namumula na ngayon dahil sa pagtakbo at sa sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa buhay. "Mahuhuli kita," sagot ni Miguel. Tumatawa habang hinahabol ang kanyang kakambal. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo sa isang bench sina Lorena at Don Ricardo. Hindi na sir ang tawag ni Lorena sa kanya at hindi na rin siya isang yaya. Siya ay nanatili bilang isang kaibigan, isang gabay, at isang permanenteng bahagi ng pamilya. "Tingnan mo sila," sabi ni Don Ricardo.
Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang dating bakas ng kapangyarihan at istriktong muka ay napalitan ng kapayapaan. Salamat sa iyo, Lorena. Ngumiti si Lorena. Salamat sa inyo, Don Ricardo. Dahil pinili ninyong makinig. Tumango si Don Ricardo. Ang kanyang tingin ay malayo. Alam mo, sa buong buhay ko, ang akala ko, ang pinakamahalagang maipapamana ko sa kanila ay ang pangalan at yaman ng mga Alvarado. Ngayon ko lang naintindihan, ang pinakamahalagang maibibigay ko pala ay ang aking sarili. Tumayo siya at lumapit sa mga bata, nakipaglaro at nakipaghabulan. Narinig ni Lorena ang malakas na tawa ni Don Ricardo, isang tunog na hindi niya inakalang maririnig mula rito. Isang tunog ng purong kaligayahan. Kinabukasan, maagang umalis si Don Ricardo. Nang bumalik siya, tinawag niya si Lorena at ang kambal. Pumunta sila sa isang tahimik na lugar na hindi pa napupuntahan ni Lorena. Isang maliit na hardin sa likod ng mansyon kung saan may isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Salvacion Reyes Alvarado, isang mapagmahal na ina. Nagulat si Lorena. Hindi niya alam na doon lang nakalibing si Doña Salvacion. Naglabas si Don Ricardo ng isang pumpon ng puting bulaklak. Lumuhod siya sa harap ng lapida. Salvacion, mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa hindi ko pakikinig. Salamat. Salamat sa pagprotekta mo sa kanila kahit na hindi ko nakita. Pinapangako ko mula ngayon, ako na ang magpapatuloy ng iyong pagmamahal. Inilapag niya ang mga bulaklak sa paanan ng lapida. Sina Isabela at Miguel, na ngayon ay naiintindihan na ang lahat, ay lumapit at niyakap ang kanilang ama. Isang pamilya. Nagpapatawad at naghihilom. Pagsapit ng hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, ang apat na tao ay magkakasamang nakaupo sa damuhan sa hardin. Si Isabela ay nakasandal sa isang balikat ni Don Ricardo at si Miguel naman sa kabila. Si Lorena ay nakaupo sa tabi nila. Masayang pinagmamasdan ang pamilyang kanyang tinulungang buuin muli. Wala nang sumpa, wala nang madilim na nakaraan. Ang naroon na lamang ay ang init ng pagmamahal ng isang pamilya, isang pagmamahal na mas makapangyarihan kaysa sa anumang yaman at mas matibay kaysa sa anumang sumpa. Natutunan ni Don Ricardo ang isang mahalagang aral. Ang pera ay hindi kayang magpagaling ng isang nasirang kaluluwa, ngunit ang pag-ibig, pagpapatawad at tapang na harapin ang katotohanan. Iyon ang tunay na lunas. At habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam nilang lahat na ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula.